Ato ang sermon series niining bulan sa March. We will be talking about top lessons in life. Knowing and believing nga sa ato ang kinabuhi, daghan kaayo tag mga lessons nga mahibaluan. So I do believe nga naka-learn kita daghan, especially kung naata sa mga top situation sa kinabuhi o ato na siya ginalantaw as guide nga dili na siya mabalik pa. We will be featuring some of Jesus' disciples niining 5 Sundays sa month of March. Pero na Sunday, we will be focusing about the disciple of Jesus named Peter. Ang ato ang topic niining adlaw, top lesson on denial. Kitang mga Pinoy, ganahan gyud ta nga masuod ta sa kanang mga tawo nga influential o kanang mga tawo nga ilado. Example, siguro ang uban nato, ganahan gyud kayo tang masuod ta sa ato ang mayor. Ganahan kayo tang masuod ta sa ato ang kapitan o sa ato ang mga barangay officials. And sometimes tungod sa ato ang longing, tungod sa ato ang culture nga gusto tang masuod nini mga influential nga mga tawo, doon ay mga higayon nga mo-claim yun nga kaila kayo ta sa ilaha. And doon na po yung mga instances nga mo-claim ta nga parinti o silingan nato sila. Doon na po yung panahon nga tinuod nga kaila ta, pero pag-abot sa panahon nga maglisod ning tawhanan nga atong gilantaw nga ilado, influential, doon na issue sa iya. Nayon dahil taa, di man may kaila. Top lesson on denial. Luke chapter 22 verses 54 to 62. Having arrested him, they led him away and brought him to the house of the high priest. But Peter was following at a distance. After they had kindled a fire in the middle of the courtyard and had sat down together, Peter was sitting among them. And the servant girl, seeing him as he sat in the firelight, and looking intently at him and said, "This man was with him too." But he denied it, saying, "Woman, I do not know him." A little later, another saw him and said, "You are one of them too." But Peter said, "Man, I am not." After about an hour had passed, another man began to insist, saying, "Certainly, this man also was with him, for he is a Galilean too." But Peter said, "Man, I do not know what you are talking about." Immediately, while he was still speaking, a rooster crowed. The Lord turned and looked at Peter, and Peter remembered the word of the Lord, how he had told him before a rooster crows, "Today you will deny me 3 times." And he went out and wept bitterly. Kung atong basahon ang verse 1 ni chapter 22, makita nato ang story nga niining panahon na mao ni ang higayon nga grade ni Judas si Jesus, and the reason why nga he was kanang arrested o gidala siya ngadto sa high priest niining panahon na. Ug unya ang reason nga nang gidala siya sa high priest for interrogation. Niining panahon na, before nga gibetrayed siya ni Judas o before nga gideny siya ni Peter, dunay instance diri sa iyahang passage nga ato makita nga nagsaad si Peter ngayon sa Lord, bisan pa og hangtod sa akong kamatayon. Imagine ang loyalty ni Peter nga bisan pa og hangtod sa iyahang kamatayon, padayon siya nga mangalagad kay Jesus. Jesus Christ revealed that one of them will deny him. And though Jesus did not mention the name, he knows that it will be Peter. Sa diay si Peter. Si Peter, siya ang nag-inusara nga ni confess nga even that he would die for Jesus, he will never deny him. Peter was a best-known disciple. Inila si Peter niining panahon na. Inila siya
labaw sa tanang mga disipulo, but then he denied Christ. Even the name Peter means rock. It was a symbol of strength. It was a symbol of might. It was a symbol of strong foundation, but he denied Christ. Peter failed Jesus. Atong mahibaluan dinhi nga bisan pag nanigulang na ta sa atong pagpangalagan, dili di ay nato diha himuog basihan nga tinuod ug kumpleto ang atong commitment. Usahay overconfident kayo ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Overconfident ta sa atong mga skills and experience. Kung natawon nato ang verse 54 to 55, having arrested him, they led him away and brought him to the house of the high priest. But Peter was following at a distance. Now, ato makita sa story nga sa dihang gi-aresto si Jesus, gidala siya ngadto sa high priest, nagsunod lang sa ilahas Peter sa layo at a distance. Ug unya sa dihang naabot na sila ngadto sa high priest, ang mga tao nagtapok, nagsindi sila o kalayo. Diha tunga-tunga sa courtyard, nang lingkod ang mga katawhan. Unya nilingkod pud si Peter kauban aning mga tawhanan. Unya pag-abot nato sa 56 to 57, dunay isa ka ulipon nga babayi nga nakita kang Peter nga nahayagan sa suga. Unya iya gitutukan ingon siya kaning tawhana kauban gid ni Jesus. Pero ingon si Peter, wala ko kailan niya. Pagkataon-taon na po, na ay laing tao na po, kinakita kang Peter, ingon siya, sigurado gid ko nga usapod ka niya itong iyang mga disipulo. Ingon siya, wala ako kailangan niya. Dili ako uban kaniya. Pag-abot nato sa 59 to verse 16, isa ka oras ang nilabay, naana po'y laing tao nga ni-insist, ingon, certainly, this man was also with him, for he is a Galilean. But Peter said, man, I do not know what you are talking about. Immediately, while he was still speaking, a rooster crowed. Tulog ka, higayon, nga gidinay ni Peter si Jesus. Pag human or pagka-deny niya ikatulog ka beses ng Jesus, nitugtugao ang manok. And then the Lord turned and looked to Peter. And Peter remembered the word of the Lord, how he told him, before a rooster crows today, you will deny me 3 times. Kanya pag-abot na to sa verse 62, Peter went out and wept bitterly. Kung atong lantawon ang pagkikuyog ni Peter o ni Jesus niining panahon, ang discipleship sa ilahang culture kaniadto, ang iyahang mga disipulo magkuyog sila kasagaran sa sa kaadlaw 24 hours yun na. Kung doon na sila ay adlaw nga magkuyog or sa tibuok simana, usually ang ilang ginahimo para sa pagkuyog sa mga disipulo o ni Jesus 24 hours. So kung makikuyog kani kag usa ka tawo nga inana kadugay sa matag adlaw, close gyud kaayo mo. Suod na gyud kaayo mo ana. Ug unya maabot ang panahon nga kanang tawhana aristuhon siya, dakpon siya sa inyong kasuod, nahimo pagyud ni Peter gihapon ang pagdinay ng Jesus. Musugot sa dili. Doon ay mga panahon nga inadinay nato ang ato ang pag-alagad sa Ginoo.
tungod sa nahinumduman ni Peter sa dihang itugtugaok ang manok. Na-remember niya ang giingon ni Jesus nga sa dili pa mo tugtugaok ang manok ini adlaw. Imuhan akong ilimod sa pagkatulugan higayon. Sa inyong kasuod, unsa imong bation kung maabot ta sa punto nga sama sa kinabuhi ni Peter nga atong gi-fail si Jesus. Grabe ang iyahang paghilak. Peter went out and wept bitterly. One look from Christ melted him into tears of godly sorrow for sin. The candle was newly put out, and then a little thing lighted it again. Christ looked upon the chief priests and made no impression upon them as he did on Peter, who had the divine seed remaining in him to work upon. It was not the look from Christ, but the grace of God with it that recovered Peter and brought him to rights. Kung atong lantawon ang kinabuhi ni Peter, gidenied niya si Jesus 3 times. Pero kung atong lantawon sa diha nga atong basahon ang Book of John chapter 21, despite sa pag-deny ni Peter kang Jesus, gi-reinstate siya ni Jesus nga i-feed niya ang sheep, i-feed niya ang lamb. Igsuon, bisan di ay sa ato mga kaluyahon o maatubangtag mga kahadlok o mga pressure sa kinabuhi. Maabot na sa panahon nga i-deny nato ang ato ang faith, or not literally nga ato i-deny si Jesus. Kung maabot na ita sa ato mga kahuyang, dili pa ulahi ang kanan. Especially kung atong pangayuan kini og pasaylo, i-reinstate kita ni Jesus nga mopadayon sa pag-alagad sa iya. Despite Peter's earlier declarations of loyalty, when confronted with the reality of Jesus' impending arrest and his association with him, ang kahadlok nag-cause sa iya nga i-deny niya nga nakaila siya kang Jesus. Unsa may buot ipasabot ni ini para kanato. Nagtudlo ni kanato sa importansya nga magpabilin tang steadfast sa ato ang faith bisan sa mga lisod nga mga circumstances sa ato ang kinabuhi. Ug dili nato tugutan nga ang atong kahadlok, ang ato ang mga gibatik nga pressure mo'y mudiktar sa ato ang mga actions. And it also highlights the forgiveness and restoration that Jesus offers. Kung ikaw usa ka suod nga higala, unya i-deny ka sa imuhang kaila, pasayloon pagkaha nimo siya? Posible dili na. Taliwala sa iyahang pag-deny kang Jesus, dunay restoration na gi-offer ni Jesus, showing that even in our failures, dunay gihapoy room para sa redemption and growth. Peter denying Jesus 3 times before the rooster crows, just as Jesus predicted. And after denying Jesus, nakahinumdum siya sa gisulti ni Jesus nga to kaniya, ug nihilak siya grabe kay na-realize niya ang iyahang mga sayop. Pero dili nimo ay katapusan, tungod kay pag-abot nato sa John chapter 21, gi-reinstate siya ni Jesus. Mao ni ang term nga gitawag nato og deja vu. Kana bang sa paglantaw ni Peter, murag nahitabo naman ni sa iyaha. Atong basahon ang Book of John chapter 21 verses 15 to 19. So when they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than this?" He said to him, "Yes, Lord, you know that I love you." He said to him, "Tend my lambs." He said to him again a second time, "Simon, son of John, do you love me?" He said to him, "Yes, Lord, you know that I love you." He said to him, "Shepherd my sheep." He said to him the third time, "Simon, son of John, do you love me?"
Peter was grieved because he said to him the third time, "Do you love me?" And he said to him, "Lord, you know all things. You know that I love you." Jesus said to him, "Tend my sheep." Imagine ang sitwasyon ni Peter. He denied Jesus 3 times. Pero pag abot sa book of John chapter 21, iyon siya, "Lord, you know that I love you." 3 times po. Doon ay mga higayon nga, atong malantaw ba, kung saan kahigibatik ni Peter anong panahon na nga, before ni gipangutana siya ni Jesus nga, "Do you love me?" Gidinay naman niya si Jesus diri sa book of Luke. And after sa pag-abot sa book of John, gipangutana paghihapon sa ni Jesus, "Simon Peter, do you love me?" He gave chances nga bisan kung gidenied siya ni Peter 3 times, and yan, pag-abot nato sa John 21, gi-reinstate siya ni Jesus for ministry. Doon ay mga higayon nga ma-failed nato ang Ginoo daghang panahon, pero hangtod karon na ako maghihapon ta sa pag-alagad. Doon ay mga panahon nga mubiya ta sa pag-ila sa Ginoo, pero pag-abot sa panahon nga magbalik ta sa iyaha, dili man ta niya hikawan sa panahon nga makapangalagad ug makaserve sa iya. Mo na ingon si Jesus, "Do you love me?" Ingon si Peter, "Yes, Lord." Kung sa tawhanon nga panglantaw, pwede ta ingon, kung tinuod pinahigugma ka, nganong sa book of Luke imo man kung gidinay. Dili man tayo nanao ni Jesus, sa dihang mobalik ta sa iyang presensya nga ihatang permitting suknatan sa atong mga sala. Ingon si Jesus, "Tend my lambs." "Do you love me?" The second time, ingon si Simon Peter, "Yes, Lord, you know that I love you. Shepherd my sheep." And he said to him the third time, "Simon, son of John, do you love me?" Nining panahon na ni action nagkaguol si Peter. Pero kung atong lantaw sa tawhanong panglantaw, doon na ba siya katungod na mag-uol? Nagidinay naman niya si Jesus dito pa lang sa book of Luke 3 times na. Pero ingon si Jesus, "Tend my sheep." And lastly, ingon si Jesus, "Follow me." Doon ay mga higayon sa ato ang kinabuhi nga mubiya ta sa ato ang painiton nga pag-alagad. Ang nakanindot ni Peter, kaya na-realize niya ang iyahang sayop. Grabe ang iyahang hilak tungod sa iyang nahimo kasala. Pero wala siya nibiya sa pag-alagad sa Ginoo. Nangayo siya pasaylo. And Jesus reinstate him to do the ministry. There will be situations that our commitment will be challenged or tested. Being a believer, doon naging mga sitwasyon nga ang ato ang pakigsaad, pag-alagad sa Ginoo, ma-challenge o masulayan. We may fail in difficult times, but God will restore us. Daghang higayon, sa akong kaugalingon, makaingon ko nga napakyas na ko ang Ginoo. Pero salamat, kaya wala gid siya maghika o higayon nga mag-ulog gihapon ko niya. When we look upon Jesus, we do not see our fault, we don't see our guilt, we don't see our trespasses, but how His grace, His love, and mercy carried us despite of who and what we are. Peter restored his faith. Gikan sa pag-deny niya kang Jesus, knowing na nagsaad siya nga, "Lord, bisan paghangtod sa kamatayon, mag-alagad ko sa imo." Hangtod sa dihang nasayop siya, pag-abot sa panahon, gidawat gihapon siya ni Jesucristo, ug unya gipadayon siya nga mahimo nga mag-alagad ug mahimong disipulo ni Jesus. My dear brothers and sisters in the Lord, sa matag higayon
nga ang atong commitment ma-challenge or sulayon. Doon na may mga panahon nga ma-fail ta, pero dili na maoy lantawon o gihapon ni Jesus kanato. I-restore ta niya, baguhon ta niya, tagaan ta niya og daghang mga higayon tungod sa iyang grasya, tungod sa iyang gugma kanato. Gusto nako nga ibilin sa inyo hani nga mga pagdasig. Even in our failures, there is room for redemption and growth. Even in our failures, there is room for redemption and growth. Bisan sa atong mga kapagyasan, padayon gihapon nga dinay luna para kanato nga mabalik diha ka Kristo o para nga motubo ta kauban.